Pag-usapan naman natin ang isa sa pinakamahalagang kaloob ng Diyos sa atin na kadalasan ay nasasayang natin. Ito yung kapag meron tayo ay napapabayaan natin pero kapag paubos na ay hiling tayo ng hiling na sana madagdagan pa. Yan na yung oras natin. Talaga namang napaka-precious ng oras. Pero sa kabila nito, ito din ay madalas na sayangin na tila walang halaga. Kaya dapat ay baguhin ang pananaw at mga kasanayan natin sa paggamit ng oras. Una na sa lahat, mahalagang tandaan na ang bawat oras na binibigay ng Diyos sa atin ay binibigay bilang pagpapala at pagkakataon. Pagpapala dahil hindi naman natin binibili ang oras, pero kapag meron tayo nito, ang daming pwedeng mangyari, di ba? Pwedeng kumita dahil sa oras ng pagtatrabaho. Pwedeng gumanda ang relasyon dahil sa quality time na naibibigay sa mga mahal sa buhay. Pwedeng mas lalo pang ma-enjoy ang pagpapala dahil may oras ka pa. Isipin mo na lang ang kalagayan kung saan may kayamanan ka pero wala ka namang oras para gamitin ang mga ito, di ba? Ang sabi sa Efeso chapter 5 verse 15, kaya mag-ingat kayo kung paano kayo mamumuhay. Huwag kayong mamuhay tulad ng mga mangmang, kundi tulad ng marurunong. Ang verse na ito ay tumatalakay sa wastong paggamit ng buhay at ito'y sa pamamagitan ng wastong paggamit ng panahon at pagkakataon natin. Hindi natin kayang dagdagan ng oras natin. Pero kaya nating ayusin ang paggamit nito para mas maging produktibo. Ito ang ilan sa magagandang tandaan para magamit ng tama at maayos ang oras. Gamitin natin ang acronym ng salitang time, T-I-M-E. T ay threshold. Tumutukoy ito sa limitasyon na meron tayo at ang kahalagahan na isaalang-alang ito sa paggamit ng oras. Maling isipin na mas produktibo ang maraming ginagawa. Kapag nasobrahan ka sa gagawin, lalong babagsak ang productivity mo dahil bababa ang quality ng gawa mo. Maaari ding magdulot ng masamang epekto ito sa kalusugan mo. Yung I ay identity. Ikaw ba ang tamang taong dapat gumawa? Minsan kaya tumatagal ang trabaho kasi pati yung hindi mo naman dapat ginagawa, lalo na yung hindi naman talaga alam, pinipilit mo pa rin gawin. Either i-delegate yan sa iba, or magsanay ka para ma-develop ang kakayahang kailangan mo. Dapat kilala mo ang sarili mo at alam mo kung para saan ka. Yung M ay motive at motivation. Mahalagang siyasatin kung bakit mo ginagawa ang isang bagay. Sabi nga, you have to always remember why you do what you do. Dahil yan ang magtutulak sa iyo na magpakasipag. Yung E ay elevate. Importanteng laging naghahanap ng paraan para lalong lumago at maging mahusay sa mga ginagawa para umangat ang pagiging produktibo. Tandaan mo, isang buhay lang ito. Kaya dapat gamitin ang husto at wasto para pagdating sa dulo ay walang panghihinayang. Aangat ang buhay kung oras ay sa tama ilalagay. Asa ka pa?